Wendy! Dahan-dahan. Sakay mo na sila sa kotse. Opo, ma'am. Aida, hindi ko kasi sigurado kung may signal dun sa pagbabakasyon na namin. Kaya kung magka-problema dito, inaasahan kong ikaw nang gagawa ng solusyon, okay? Sige po, ma'am. Saka enjoy niyo lang po yung second honeymoon niyo ni Sir Kevin. Deserve niyo po yan. Salamat. Sige po, tuloy ko lang po yung ginagawa ko sa loob. Okay. Perry, kamusta? Ay, Stella. Sorry pero narinig ko kasi pinag-uusapan niyo eh. Gising na sa pagkakakoma ang asawa mo? Oo, gising na siya. Kasasabi mo lang sa akin, nagising na ang lalaking nangaliwa sa anak ko. Oo, naman ho kayo pa dalos-dalos. Ba't mo ako pipigilang lagyan ng butas ang ulo ng asawa niya? Dahil hindi ho ito magugustuhan ni Stella. Bakit hindi? Ginago siya ni Kevin. Ang sabi ho ni Stella, hindi ho naaalala nung lalaking yun ang mga nangyari sa kanya bago siya maaksidente. Ang tanging alam lang niya, mahal niya pa ho si Stella at maayos ang pamilya nila. Kaya ho pumayag siguro si Stella na magsama sila ulit. Lalaki tayo, Perry. Alam natin kung paano magpalusot sa mga ginagawa nating kalokohan. Paano kung niloloko talaga ng lalaking itong anak ko? Kung niloloko ho ulit ni Kevin si Stella, ako na mismo ang tatapos ho sa kanya. Tama. Uy. Gabi na pero... Baka hindi pa rin nawawala yung ganda ng gising mo ah. Ano nangyari? Ba't ang sese mo? Kinento sa akin ni Perry, di ba? Sabi niya, nakipagbalikan na daw si Stella sa asawa niya. Oh, tapos? Ano naman ngayon? Ano solo ko na ulit si Perry? Ay bilang may sabit na itong si Stella, hindi na siya pwede lumapit kay Perry, di ba?